Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Ah, nakakatawa. Yung labanan sa Senado between majority and minority, dinala na lang sa joke. Ito, si Senate President Alan Peter Cayetano, plano niyang isumbong si Rapi Tulfo kay Rapi Tulfo. Sabi niya dito is, kung hindi lang kayo Tulfo, isusumbong ko na kayo kay Tulfo. Ay, nako. Senate President Alan Peter Cayetano on Tuesday responded to Senator Rapi Tulfo's challenge by quipping that he would report him to his own public affairs program for daring him to appear in the Senate. So, ito ang sabi ng SP. So yung hamon mo, magpakita ako, kung hindi duwag. Paano kung sinabi halimbawa, Senator, ikaw maging independent, kung hindi duwag ka. Binaliktad. He said during a Facebook live broadcast. Ito yung mainit na bangayan nila ngayon kasi kahapon ang mga minority naghihintay sa session hall. Walang dumating na majority. So, pangalawang araw na yan na nadedma sila. Lunes. Wala. Naghintay ng wala ang minority. Kasi, ang rason, ang majority, kailangan nila magpakita ng suporta kay Senator Jinggoy na ikinulong na. So, reklamo ang mga minority sa Lunes. Pagka Martes, kahapon, reklamo ulit sila. Kaya ito, nang hamon si Rapi Tulfo. Kung matapang ka, magpakita ka. Kaya binaliktad ni Cayetano. Kung matapang ka, maging independent ka. Kasi, ang lumalabas ngayon, itong minority, ang mga perception na nababasa ko, mga comments, nagiging tuta na ng powers that be ang minority. Nabasa kong post ng isang retired general, si General Carlos Kita. SB 11 has become the puppet of Malacanang. Ganon. So, independent ba ang SB 11? O may sinusunod? Yun ang tanong. To me, ang tunay na independent, walang nagdidikta sa kanila ay ang SB 13. Kaya nga, ituloy na nila ang flood control investigation. Ito ang major issue ngayon, yung flood control investigation. Nagpaliwanag si SP Cayetano, sinadya nila talaga na hindi mag-attend, hindi magpakita yung majority senators, sinadya na hindi magpakita sa session hall. Not because natamad sila or ayaw nilang paglingkuran ng taong bayan. Yung kanila is a very strategic move. Sinadya nilang hindi magpakita para matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. Kasi kung magpakita sila kahapon, posible na may gagawin yung minority at maagaw nila ang chairmanship sa mga committee, lalo na yung Blue Ribbon. Kasi sa ngayon, ano na sila tie na sila, 11 ang minority, 11 din ang majority. Dahil nabawasan na ng dalawa, yung majority, wala si Bato, wala si Jinggoy. So, to me, it's a wise move, wise strategy, yung din nagpakita para ang mga minority, wala silang magawa. I don't know, Wednesday, kung may session ba ang Senado, kung mayroong mang session, sigurado hindi na naman niya magpapakita para tuloy-tuloy na ang hearing
bukas ng hapon. Yan ang kinakatakutan nila. Yan ang kaya yun, grabing pagkumbinsi nila kay Senator Jinggoy. Tinakot pa umano. Dapat kumalas para hindi ka kasuhan, para hindi ka makulong. Ganon. Katindi ang pananakot. Kaya lang nakakabilib talaga itong si Senator Jinggoy. Hindi niya iniligtas ang sarili niya. Yung ordinaryong mga tao, yung walang paninindigan prinsipyo, ligtas mo ng sarili, pabayaan mo muna yung investigasyon dyan. Kaya lang, dito mo makikita na may prinsipyo talaga itong Jinggoy Estrada. Kaya, nung una, tinatawag siya the bad one. This time around, si Jinggoy na ang bad one. Ang good one. Nabaliktad na yung isa, yung kapatid niya ang the bad one. Kaya, ipapatulpo, joke lang yun. Kaya lang, magandang pasok na joke. Kaya, tignan nyo dito sa reaksyon ng taong bayan. 5,600 ang nag-react. 4,900 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? I believe ang tinatawanan si Rapi Tulfo. Kasi nahulog siya sa kanyang linya. Ipapatulpo ko kayo. Nung una kaming mag-asawa, bilib na bilib kami dito kay Rapi Tulfo. Nanunod kami, but ngayon wala na. Na bulgar na yung style nila na ang mga tinutulungan lang yung mga away mag-asawa, yung mga controversial topics para maraming manood sa kanilang programa. So, pera pa rin. Kumikita ng limpak-limpak na pera. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Balay sa natabangan na mugero, so muna ni ang itsura sa iyang atop. Muna ni ang kadako sa buslot. So karon mag-atop na ni siya sa gitabang sa iyang hero. Ug karon mo na ni ang hero nga among gitabang nga iatop karon. So plinsen lansang hero kompleto gyud. Ay, dampay gid makapalay. Nainay kamat. Dua po, dua. Ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So, makita nato nga nakaatop na gyud. Naka-atop na gid ko. Nakailis na kog kuan atop nga buslot akong atop.
Salamat yun nga napulian akong atop nga 30 na katuig. So salamat kayo.